Hindi mo na wag mo ako isama. Hindi na. Isang solitude campsite pa ang hanap nyo? Hindi tayo makaka-ASMR, may tugtog. Kung oo, siguradong perfect itong campsite na aming nadiskubre. Kaya samahan nyo kami dito sa aming short vlog. Kung nais nyo pang malaman ang mga iba pang detalye tungkol sa campsite na to. Supposedly, mag-overnight kami ng aking asawa. Pero dahil sa nagbabadyang masamang panahon, napagdesisyon na naming umuwi na lang. Una, kasi baka tumaas yung ilog, hindi kami makatawid pabalik. Pangalawa, magiging maputik ang daan at baka dumulas-dulas ang aming motorsiklo. Kaya naman heto kami, alas 6 pa lang at madilim na ang daan. Na tanging ilaw lang ng motorsiklo namin ang aming nakikita. At ayan, may nakakasalubong kaming mga truck dahil ang ibang parte dito ay kinakwari. Sad to say, kinakwari. May mangilan-ngilang bahay ka namang madadaanan. Pero sa bandang bungad pa yon. Kasi ang campsite na pinuntahan namin at ang mga campsite na nakapaligid dito na pwede nyo pang puntahan ay medyo loob na ng forest. Yun nga, dadaan ka sa ilog. Pero natatawid naman ng motorsiklong katulad namin yung ilog. Wag lang sigurong uulan ng malakas. Pwede kayo gumamit ng Waze o Google Map sa pagpunta dito. I-pin nyo lang ang location na Kuya G. Kasi yun yung pinakasikat among the campsites na meron dito sa Barangay Pinagsanhan.
Pwede nyo ring ipin ang Mount Buntis dahil sobrang lapit ng mga campsites nito dito. At magtanong-tanong ka lang katulad ng ginawa namin. Nagtanong kami sa mga locals doon kung saan ang Kuya G campsite. Tapos, nakakaligaw siya, oo. Dahil kami ilang minuto naming hinanap yung mga campsite na to. Pero, matatagpaan nyo rin basta nandun na kayo sa loob ng barangay Pinagsanhan kung nasaan ang Mount Buntis at ang Kuya G campsite. At isa pa nga pala, hindi kami sa Kuya G campsite na punta. Mamaya ikukwento ko sa inyo. Kung wala kayong baong ulam, buenas nyo kung makasalubong niya yan si Kuya dahil nagtitinda siya ng lumpiang gulay. At sa pagtatanong-tanong namin kung saan ba ang Kuya G campsite, dito kami napadpad sa isang campsite na hindi naman Kuya G pero campsite din siya. At doon namin nalaman na marami palang campsite sa loob ng barangay na ito. May una kaming nadaanan na campsite kung saan wala kang gagastusin. Donation lang ang ibibigay mo sa keeper. At ang downfall lang nun, walang ilog na pwede mong pagliguan. Pero kung solitude ang hanap mo, makikita mo yun doon, mararanasan mo yun doon. Hindi lang namin tinuloy kasi gusto rin namin sanang ma-experience yung river, yung ilog. At dahil nga ang buong akala namin ay Kuya G ang aming pupuntahan, so naisip namin na itong campsite na dinat na namin ay Kuya G na. Pero hindi pa pala. Ito ay Tribu Campsite. So, ang Kuya G daw, na pagtanong-tanong namin sa ibang camper, ay sa pinakadulo pa. So, mas malayo siya. Kung Kuya G ang aim nyong puntahan, lalagpasan nyo tong Tribu Campsite.
yung pagkain ng mga aso, yung bigas. Tapos sabay na rin daw yung isasama. Kaya lang dapat yung isasama na po yan nung ano. Eh, parang baka Isa sa pinakamaganda dito sa campsite na to ay dahil nga hindi pa sila kilala ng marami o hindi pa alam ng nakararami ang mga campsites dito, ay tahimik yung lugar. Pwera na lang kung may makasabay kang campers, madaming campers. Hindi mo na makukuha yung solitude na hinahanap mo. Kaya kung solitude talaga yung hinahanap mo, I suggest pumunta ka ng weekdays para Hoy, umiwas naka-red ka sa pa. iba pang campers. Namo ah.
kung may nais pa kayong malaman o iba pang detalye patungkol dito sa aming campsite experience, may link dyan sa description. Pakiclick na lang doon. Makikita nyo rin doon yung budget breakdown, yung entrance fee, cottage fee, at iba pang mga detalye. Nandun lahat sa link na yan. So, pakiclick na lang at please pakiclick din po ng mga ads na makikita nyo. Kahit isang click lang sa mga ad na makikita nyo doon. Salamat po! See you around!